our Epidemiology Bureau has been monitoring the increase of influenza-like illness, yung parang trangkaso. Isa ka ba sa mga nakaranas nito ngayong mas malamig na ang panahon na minsay sinasabayan pa ng pag-ulan? Sa unang 2 linggo ng Setyembre kasi, kung ikukumpara sa huling 2 linggo ng Agosto, tumaas ng 26% ang mga may tinatawag na flu-like illness, gaya ng trangkaso, ubo, sipon at iba pa. Kung mula sa simula ng taon hanggang October 13 naman, 45% mas mataas ang dami ng may flu-like illness. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, may mga nababalitaan nga raw silang mga paaralan na nag-online learning muna dahil sa nangyayari. It's really the time during the rainy season where respiratory illness increases kasi nga sarado ang bintana, we're in enclosed spaces, and people can really get infected. Ganito na raw ang kadalasang nangyayari kapag patapos na ang taon base sa datos simula 2009. Pero kaya raw mas marami pa ngayong taon ay dahil pinaigting daw nila ang kanilang surveillance systems. Payo ng DOH, magpa-flu vaccine lalo't may libre naman daw silang ipinamimigay. Kung di naman daw sobrang importante ng lakad, mas mainam na manatili muna sa bahay, lalo na kung ikay senior citizen o may tinatawag na comorbidities. Things we learned during COVID, pa-practice lang natin. Wear a mask also. The other way is masking again if you have cough, colds, or respiratory illness. Samantala, di naman daw konektado ang pagdami ng may trangkaso sa Pilipinas sa pagdami ng kaso ng COVID sa Singapore. Nananalasa kasi ngayon doon ang mahinang klase ng XBB Omicron variant bagamat wala pang naitatalang namatay dahil dito. Pero nakaantabay pa rin ang mga otoridad kung kakailanganing bumili ng monovalent vaccines mula sa Moderna. Para raw ito sa mga matatanda, immunocompromised o may comorbidities sakaling dumating ang bagong variant ng COVID sa Pilipinas. So we will have to study what the advice will be in terms of this, and we're looking at what other countries are doing and what WHO will recommend. Rex Remitio, CNN Philippines.